Network Entertainment. Hello. Welcome. PlayStation. PlayStation. Waki they do. Another episode of this is the second episode of our recording day. So kita mo naman yung energy namin mas mababa than usual. Kakain tayo sa Thai after. Some Thai? Feeling ko dapat di na tayo nagdaldal ng solid bago tayo nag-record. Eh. Bakit? Oh, Dapat Ito nga eh. nagre-rest. Kaya nga nagpo-phone lang ako eh. Kaya usap kayo ng usap eh. Nagre-wrestling charades to God. Bakas ba ito na finisher? Tapos ginagawa yung si invisible person. Tapos tayo, gets naman natin kung ano nangyayari. Mangas ba yung chokeslam ko na may apat na tuhod sa mukha? Oh. Alam mo yung create a finisher dati sa ano? Yung finisher ni Karrion Cross ganun eh. Create a finisher. Ang daming ginagawa eh. Apat na setup. Pump handle to shoulder to power slam. Yung power bomb na magiging suplex, tapos babalik mo sa power bomb. Si Carly nagsabi ng putya, parang create a finisher ah. Dami nangyari. Pero okay yung parang 5 sipa sa balls, tapos biglang stunner. Yung Para lang maging unique eh. Isa akin yung ano yun, two-handed chokeslam, tapos gaganunin mo ng 9 moves. Tapos ibabagsak mo siya sa uli. grabe yung physics nun. Sobrang flex nun. Pero yes, welcome to another episode of Bago Matulog. Nag-stay over ang ating guest na si Alexio dahil wala siyang kasama niya sa dinner namin. We do an annual dinner kasi called Feast of Kings. Feast of Kings. Pero we slowing down. Oo. You know, man? Parang retired. Like, parang we still do it, pero medyo... Alam mo yun, ano lang, kaya namin mag-20 parang alam mo yung si Undertaker ng dulo ng karir niya. Parang ganun. Sa WrestleMania na lang siya lumalabas. Ganun. Ganun din kami. Parang hindi na kami masyadong madalas nag-ano. Pero, yeah, ngayon mag-Feast of Kings tayo sa Sham tayo, sa Pioneer. Diba? Nagaya tayo na ibang comedians, pero si Chan Chan lang may gusto. So, Si Chan Chan. Si Chan Chan kasama natin. This is my neck. And my Chan, fist. And Look my at my fist, hands. And my head. Chan Chan. Ito yung Chan Chan. quality na hinatid. Name so nice. Oo nga. Just say it twice. Or si Moto. Moto. Hindi ko magets kung bakit siya nag-nickname. Ganda naman ang pangalan niya, Christian. So, ba't kailangan naging Chan Chan? Kailangan ng onting pizzazz. Funny names, pare. Para si Andre. Ang ganda ng pangalan niya. Ano? Diba? Andren John. Tapos yung nickname niya si Berjan. Berjan. Ako si Berjan. Yan yung rapper name ko. Si Ajan. Hindi si Berjan. Berjan. The Karl Marx King of Hearts, pare. Maximum si wordplay. Alexio din ang ganda ng Enrico Alexio. Oh, man. Alexio Enrico Alexio. Enrico Alexio. Tapos pinili ko lang yung second name. Kasi parang Enrico is my father. Please call me. Parang yung Kim Possible, si Senior, tapos si Senior. Si Senior. Hindi, si Senior. Si Senior Junior. Tangin nakakainis yun. Yun diba? Oo. Nako. Call me, beat me if you wanna reach me, pare. Impossible theme yun, di ba? Okay, possible. Nakakatawa, somehow, yung best friend niya, ang pangalan niya si Ron Stoppable. Si Ron Stoppable. No. Tsaka si Wade. Sino si Wade? Yung man in the chair nila. Yung Wala cue siyang nila. pun? Ano pangalan niya eh? Wade after Wade. Wade Hindi. after cooking. Sa Wikipedia, ang full name yata si Wade Toughamopoulos. Hindi nga. Si Wade Totoo Toughamopoulos. nga. Wait lang. Kailangan ko malaman. Ba't tayo mo alam na Kim Possible lore? Ang favorite ko yung Yun yung paborito niyang hentai. Yan, favorito. Paborito mo Rule 34 ba yan? Dude, si Shigo? Come on, pare. Would you? Sino yung pangalan ng kalaban nila? Yung boss ni Shigo? Si Draco. Kunwari pa Drago, ni Andren, alam mo eh. Drago ata, Drago. Feeling ko you up on that Rule 34 biz, pare. Oo. Mali sa araw. Hindi ko alam kung ba't ko sasabihin. Sabihin mo. Kasi diba may chat group yung mga nagpo-Pokemon Pocket. So nag-post kayo ng mga Rule 34 Hindi. Pokemon. Sila lahat. Kasi medyo ginawa niya na dati sa server natin. May nagsabi yung Kadire. ang pinakamalapit sa human body si Vaporeon. Hindi. Pinaka-wild yung Vile Plume. Si Vile Plume. Nag-send ako ng Aerodactyl Rule 34. Nakakatawa siya kasi Aerodactyl lang siya pero may titi siyang mata ba. Oh my Sobrang laugh trip niya. Alam mo yung may nakakatawag like sa TikTok, yung mga attacks kasi
Squirtle, use water gun. Gardevoir, gawin mong autistic tong dalawa. Like, ang layo ng attacks eh, di ba? May ganun ba? Kunwari, may skit na, water gun, Squirtle, di ba? Kasi water. Tapos biglang, drowsy, kainin mo yung panaginip niya. Kasi ano eh. Dream Eater. Dream Eater siya eh. Ang layo. Walang last name si Wade. Walang last Walang name. nga si Wade. Wade lang siya. Parang si Q. So, Yan ang... bullshit si Andre. Si Wade. Si Wade. Tophomophilus. Si Wade Toffema. Si T-Pain. Alam mo yung... Si T-Pain. Alam niyo yung T sa T-Pain eh. Si Tylenol Painaticus. And then, 3 tickets to boat ride. Anyway, I'm gonna bring... I'll take Keith. And T-Pain. Alam mo yan? Shawty! Alam mo ba yun? Nandun? Yes, yeah, I'm on about. Meron sila isang katatawa ko yung, I fuck my aunt. And then I fuck my aunt. May ganun? Sa huling album na yun. Yes, yung Incredibad. Ako sobrang... Lonely Island fan ka, diba? Pati T-Pain fan. Talaga? Gusto ko na ginagawa ni T-Pain ngayon. Pinanood ko yung buong series yung naglalaro lang siyang Wukong. Eh. Sobrang lala. Oo, kago. Tapos ba niya? Nahilo na ako sa Wukong, hindi ko na kaya. Ako rin eh. Binili ko pa naman siya sa PS5. Too hard. Thinking na, ito. Hindi kasi Elden Ring, hindi siya nakahilo eh. In all 4K. Ang dami niya motion blurred. Siya eh. Basically, kung ano yung mga Chinese mobile game na puro graphics. Parang ganun siya eh. Yung mga nakita mo sa Steam na medyo mataas yung positive reviews, tapos pag tinignan mo yung title, hindi mo mabasa. Yun, mga ganun. Parang infinitebladesorcery.com. Parang Yun yung akala ko sa Naraka Blade Point. Naraka Blade Point. Oo nga pala, Naraka Blade Point. It won Best Action Game ata sa Game Awards. Naniniwala ka ba sa awards? Well, yan yung ginagawa ko. Nagsisearch ako ng Steam. Tinitignan ko yung sino nanalo sa Game Awards. Iba kasi yung eh. Ako, hindi ako yung naniniwala award sa system ng Steam tsaka ng Game Since Awards. nanalo yung Crush sa Oscars, hindi na ako naniniwala. Di mo nagustuhan yung Crash? yung Crash? Tsaka Zero Dark 30. Masyado siyang madilim. Wala akong makita. Yung ano? Yung Crash medyo nagustuhan. Yung si Ludacris, yung akala mo, yung mabait sila na black people. Pero Best Picture? Ano ba kalaban niya Ano ba yung kalaban niya that year? Yeah, 2004 ba yun? 2004? At alam ko mahinang taon yun. Pero hindi naman siya yung the best. Teka lang. Like alam ko yung nanalo si Denzel sa Training Day. Sino nag-direct ng Crash? Tignan natin. Kasi gusto ko rin malaman eh. Baka mamaya si ano 78 Academy Awards. Crash, 2004 film. Ang director ay si Paul Haggis. Paul Haggis. Paul Haggis? Siya nag-direct. Gasson? Siya nagsulat ng $1 Million Baby. Oh! That's a depressing movie. That's a hella depressing. Siya nagsulat ng Casino Royale at Quantum of Solace. Damn. Okay. Pretty good, pare. Yeah, pretty good. That's pretty good. Beast yung Quantum of Solace. Sobrang lala ng Quantum of Solace. Ito yung kalaban niya. Parang, oo nga. Out Wala of the nang iba. films, sinong... Ito yung time na konti pa lang yung films na nanonominate sa Best Picture. Yung 5 pa lang. 5. So, Crash, Brokeback Mountain. Good Remember movie. that? Good movie, pare. Good western, pare. Capote, pare. Capote. Capote. Yun yung sinusuot kapag umuulan. Capote. 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 Yeah. Kago dati pinakita ako nakakapote. Tapos Every other week na lang ako. Tapos nakasakay siya sa motor, tapos sumapit sa gulong. Hindi nga. Pwede siya mangyari sa kanya. Nag-skid siya ng solid sa circle. Tapos pag tayo niya, tawa lang siya. Okay. Good thing na he has a sense of... Good Night and Good Luck, tsaka Munich. So, Munich ni Eric Bana? Munich, yes. Pero si Eric Bana yung actor. Okay yung Brokeback. I would think Brokeback should have won it. Oo nga. Yeah. Oo. Like, Pero yung Crash once mas- you get past yung pagiging male mo, kakatutan yung mga... Parang, Just get past at it. this point, lalo na ngayon, Hindi siya magandang story actually. Magandang Very story simple, niya. yung Oo, Brokeback. oo. Yeah. It's Pa- a really good... yung mga movies na kailangan mo lang i-get over yung toxic masculinity mo para enjoyin. Oo. Kago napanood nyo ba yung Magic Mike? Yeah, Oo. nakakatawa siya. So good. It's so funny. Once you get it out of the way talaga, mas marami kang may enjoy pag talagang Oo nga. Wala akong pakialam. tanggalin mo na yung Oo. patriarchy sa katawan mo. Alam mo yun? Magic Diba? Mike is hilarious. Yung Excel medyo... Sumobra sila ng onti. pero nandun si Kevin Nandun si Kevin Nash eh. So, Kaya siya XL. oo. Ano. Nandun si Big Daddy Diesel, pare. Oo nga. Yeah. Yung lumabas siya sa Royal Rumble As Diesel. as Diesel, tapos sobrang tagal na sinusuot Suot niya niya yung yung gloves. gloves niya. Oo.
No. Good start. Good start Hindi, on pero our... Crash. Crash. Training day ba? Anong, yun yung... Hindi, ang kasabay ng training day sila I Am Sam. Naalala ko You trying! Naalala ko kasi gusto ko manalo si Sean Penn nun, tapos biglang binigay nila kay Denzel. Dude, Pero nanalo naman eventually si Sean Penn, di ba? Sa Milk. Sa Milk ba o Mystic River? Hindi ko alam. Oh, mas Yun ang lumang sobrang Mystic dark. Sobrang dark na Mystic Hindi River. ko Mystic River's crazy. Grabe yun. Mystic River's crazy. Parang namatay yung anak niya. Tapos, medyo ano siya, di ba? Medyo gangsta siya, di ba? Tapos parang childhood friend sila. Isang weirdo, isang naging police. Tapos siya yung gangster. Tapos, pinapahanap niya sino pumatay. Tapos parang nalink lang yung isang yung childhood friend. Yung isang guy na nagplay as Andy Dufresne. And the friend. Parang nalink lang siya ron sa daughter. Tapos parang without evidence siguro, parang wala lang sila mahanap na killer. Siya na yung pinatay sa dulo. Tapos parang hindi naman talaga siya yung killer. So parang ganun. Then, it all happened in Mystic River. Parang Lovely Bones. Ganun ba yung Lovely Bones? Hindi, yung Lovely Bones serial killer lang straight up. Si Stanley Tucci. Para siyang familiar siya sa... Si Stanley Tucci nag-play na serial killer? Angas din Oh. Right after i-play niya ata yung asawa ni Julian Julia. Napanood niyo ba? Uy, paborito ko yung Julie and Julia. Ang ganda rin Nagkalito ka ng Buff Bourguignon. No, not just any Buff Bourguignon. Julia Child's Buff Bourguignon, pare. Anong movie to? Julie and Julia, pare. Hindi pala siya right after. Medyo matagal pala siya. Okay. 2009 lumabas yung Pero Lovely usually, adorable fatherly character si Stanley Tucci. Yung Para sa Easy A. parang, alam mo yung kupal, like, kunyari, masama siya sa Hindi si Lovely Stanley Bones. Tucci yung topic ng by the way, baka mamaya. Kailangan lang natin, let's clear the air. Clear the Si air. Stanley Tucci, serial killer siya sa Lovely Bones. Pero yung next na kupal character niya ata, yung sa The Terminal na yun. Di ba? Yung, it's medicine for goat. What is this? What is this? I know you read the rules. Tangina, ano nangyayari sa sopa na to? Wala nga kasing carpet. Oo nga, dito sa ating Siya bagong... rin ba yung sa The Kingsman? Hindi. Si Mark Strong yun. They Yung look- kumanta ng John Denver song. Oo. Si Mark Strong siya ang... Si Merlin. yung actor na yun, parang siya yung secondary Vinnie Jones eh. Hindi. Si Vinnie Jones yung secondary Mark Strong. Grabe ka naman. Hindi ko alam eh. Mas Sobra exposed naman. ako sa mga Vinnie Jones movies eh. Si Vinnie Jones. Si The Midnight Meat Train, pare. Sa Snatch din siya di ba? Gusto ko yun sinahatak niya yung necktie tapos in-interrogate yung inano niya sa Si Vinnie Jones ba yung nag-Juggernaut? siya rin yun. Okay, gets ko na. Diba? Nung nakita niyo yung pistol na nakalagay blanks. Okay. Saan yun? Yung sa Snatch. Hindi blank sa replica. Replica pala. Sorry. The fact that mine says Desert Eagle ano yun? .50 on the side of mine and yours says replica on the side of yours. Ganun eh. Ang ganda na Sa Snatch. Snatch eh. Maganda yung Talagang- in-uppercut si Brad Pitt, tas 90 degrees yung katawan. Sumela siya ng solid. Grabe yun eh, no? Ricochet like cell yun. Ang ayoko lang sa Snatch, ang hirap At panoorin na dahil walang subs dyan, eh. magkasalita ako in Brad Pitt Snatch. Sige. Gypsy na. Gusto ba yung subtitles? Galaglags. Ang hirap panoorin na Snatch talaga. Tapos bata pa si doon, si Jason Statham tsaka isa pa. Yung kasama niya na sobrang gangster na ng mga roles ngayon. Oo. Diba? Bakit mahirap siya panoorin? Sino ba yun? You like dogs? Dogs. Sino yung kasama niya? Ano yun? Yun diba? nga, sobrang star-studded yung cast na yun, pare. Teka, Hanapin mo. ano Nakalimutan yung pangalan? pangalan. Nasa Irishman siya eh. Si ano? Okay. Kaya mo yun. The curly Hanapin ko, guy. hanapin ko. Si Stephen Graham. Stephen Graham. Yung mahirap siya panoorin. Siya si Al Capone. Pinanood ko siya nung unang walang subtitles pa. Mahirap siya panoorin nung walang Hirap. subtitles. Okay, Yung okay. accent. Lahat ng Ang kapal eh. Tapos yung character ni Brad Pitt doon, dapat hindi mo talaga siya naiintindihan. Yun yung point nung character niya. So parang, hindi mo na nga naiintindihan yung mga normal magsalita. Tapos meron pang character na dapat hindi mo maintindihan. Sobrang gulo na eh. Tawa ako doon sa Russian guy, yung nakalabas siya sa trunk. Kaga maganda. Si Boris the Blade. Nakita ko yung cast. Hindi rin tungkol sa Snatch yung episode na Medyo to. malala nga yung ano eh. Star-studded Si Benicio del Toro. Binision sandali lang siya eh. Kaga malapit.
Inunod ako ng Sicario. Grabe yung Sicario. Nanood ako nito Sicario. The wait is good. It means it's reliable. Napanood mo ba yung Sicario? Oh, grabe yun. Not in front of the boys. Oh, ginawa niya lahat eh. Hindi ko inaasahan na papatayin niya pati anak. Ay, grabe si Leandro lahat. yung Spoiler. Ito yung nagpapatawa sa sa usual suspects. Oo nga eh. Sobrang wild ng Sicario eh, no? Tsaka lang siya, isa-isang bala lang siya. Diba ganun? 1, 2, 3. Oo, galing. Roll your window down. Nauso yung ganun eh, no? Yung mga South American crime shit dahil sa Narcos. Yung mga Puta ka. border type beat. Nandun nga yung Fast Five, di ba? Doon ginanap. This is Brazil. Ang Sicario sa Mexico, pero yun nga, mga South American. Emily Blunt, pare. Emily Blunt. Emily Blunt. Emily Blunt. We can smoke it, yeah. Kaya ang galing din yan dun eh. Blunts. Saan galing yung We Can Smoke It, yeah? Yung kay Tinashe. Yung kanta niya Tinashe? yung 2 on. Tinashe? I love to get on. Ang galing din si Josh Brolin dun. And that was pre-Thanos pa. Oo nga, pre-Thanos Josh Brolin. Si No Country for Old Men. Yes. Oh, Josh no, Brolin. no country for old Si man. Javier, fucking meron akong lesbian haircut Bardem, pare. Buong movie. Bakit nga How ganun much, yung... how much have You you lost in the coin toss. I don't know what I'm calling. College. How much have you lost in the coin toss? Ano yung weapon niya doon na malupit? Yung cattle prod. Yung cattle prod. Pang... Tapos yung maakas na weapon niya, yung shotgun na may silencer. Angas nun! Si Javier, yung ginamit niya sa hotel. Shotgun na may Spoiler, solid, namatay lang si Josh Brolin eh. Namatay ba si Josh Brolin? Namatay siya. Talaga ba? Hindi ko na matandaan. Nakatulog si Red nung part na yun. Oo. May part kasi na parang ang tagal Yeah, na eh. yung dulo na yung sobrang biglang dulo. nag-speech na lang si... Tapos may isang time na hinahabol lang siya with the limp eh. So parang it's not exciting. Parang naglalakad lang yung kalaban. Binase kasi siya sa Terminator. Terminator. Alam ko, sinabi mo sa akin. Sorry. Alam ko. Parang si Sino favorite Terminator niyo? Tony Arnold Blandero. May Schwarzenegger. Korean Terminator eh. Seryoso ka? Meron! Yung nag-play kay Shadow... Yung nag-play kay Kay G.I. Joe. Na nasa Squid Game na ngayon. Oo. Siya yung si T-Doc Boki. That's pretty good. That's a pretty good joke. I don't care. Chokboki. Kasi dalawa yung T, no? Oh my fuck. Ayun na yun, pinakita ni. Si Lee Byung-hun, pare. Solid. Fuck. Nag-Terminator siya. Terminator na siya. Tapos pogi Terminator. Genesis. Jenny Sass. Teka, T1 siya? Sin siya yung mismong robot? O bida lang siya? Hindi ko rin pinanood yung mga later Terminators. Ang pinanood ko lang yung basically inunit nila yung Terminator 2, yung matanda na yung for some reason. May pamilya Yun yung siya. Oh, weird nun. Paano May niya pamilya. nakapag-sex Hindi yata yun yung pamilya. Yun yung sunod. Meron pa ata sumunod. Hindi ko sure. Hindi Genesis yun Series eh. yata after. Dark Fate. Pinanood ko yun with Ryan Rems, pare. Tangina, Arnold. Arnold guy siya. Arnold guy siya. Lahat ng mga machong pelikula ng mga may resurgence, pinanood Pati ko yung- with Ryan Rems. one of the- Creed, Rambo daw, Rambo, Last Blood, yan. Mga pinanood ko with ganda Ryan ng Rems. Yung Rambo, medyo crazy eh. Kasi doon lang siya naging totoong brutal eh. I think lang yung ginawa niya sa huli, yung sa puso, I think yun yung fatality niya ata sa Mortal Oo nga Kombat. yata. Yun yung- Sa'yo niya rin gamitin sa Mortal Kombat In Sin? fairness. Hindi ko alam eh. Rambo. Hindi ko binili yung... Binili ko DLC. siya at launch so wala akong DLC. Kasi hindi na nila. Kasi sakit mo kasi Red, bumibili ka Mortal Kombat Kasi at mukhang launch. maganda yung story. Oo nga, yung Cyberlink Quay, pare. Cyberlink Quay. Si Frost. Nakakatawa kasi sinasabi nila with a straight face. Bakit? Si Cyberlink Quay? Sino ba yung mga yun? Si Hindi pa tayo nag-OBB by the way. Doon napapasarap yung usapan. Kaya talaga pare. Pasarap talaga ang usapan dito sa Bago Matulog with Red Oliero. Ayan. Baka matagal eh. Hindi nyo makita. Ayun, sige. Pag-usapan na. Tuloy natin ang masayang usapan right after this unnecessary OBB. And we are back, pare. With the booty popping remix. So, ang topic natin, actually, meron kami ibang topic na naisip, pero napasarap kami sa usapan. Tony Shalhoub. Oo, pare. Tony Shalhoub Monk, pare. Yun ang topic natin. A dedicated episode kay Tony Shalhoub
Monk. Si Tony Shalhoub, siya yung kalaban sa unang Scooby-Doo na movie eh. Oo nga. Ano naman? Yung kontrabida si Scrappy-Doo. Siya rin ba yung alien na nag-grow yung ulo ulit nung binabaril Oo, ulit sa Men in Black? oo. So, ang topic Train natin, black folks. easy watching. Or easy easy entertainment. Easy E. Cruising Easy down the E. street. Ulitin ba natin yung yung buong bit na Inulit mo naman yan, Red eh. Tapos ulitin mo ngayon sa podcast. Sabi ka pa. ginagawa mo yung palagi. Oo nga, ginagawa parati. Yun yung signature mo eh. Signature move. Signature move mo is makalimutan eh. Ayun yung solution. Tuloy pa ba natin, Red? Anyways, cruising down the street in my 6'4". Easy watch sa inyo yung... Easy entertainment. Like, kunwari ngayon, ito yung pinaka-prime example. Excited ako. Nalala ko dati, parang, uy, Alexio, marami yung pera. Bigyan kitang Black Myth Wukong real quick. Binila ko siya ng Black Myth Wukong. Tapos nainggit ako. Bumili rin ako ng Black Myth Wukong. Tapos parehas kaming nahilo lang. Nahilo lang kami. Hindi namin kaya. So, wala. Hindi... Kumbaga parang... Yun kasi maraming kailangan mong pag-isipan. So parang doon ko na-realize na hindi ko na gusto yung challenge masyado unless na may time ako to do it. Like, kunwari, mahilig ako sa Into the Breach kasi honestly, pwede ako mag-take ng 30 minutes sa isang turn. Yeah. Parang ganun, di ba? Dude, ang ganda ng Into the Breach. Parang Diba? it's more chess daw than a strategy. Yes, ano siya procedurally generated puzzle game siya. Naalala ko nung- Every turn is a puzzle. Naalala ko nung si Ganda. Roy, naglalaro ng Into the Breach. Tapos Tapos pinagkasabihan. sinisigawan mo siya. Kine-pressure ko lang siya. Oh, ba't dyan? Oh, ba't dyan? Ganun ko lang Kasi isang move lang pwedeng ma-fuck up lahat eh. Oo eh. Pero yun nga, maraming games na parang Ano to? no need for... Ano ginagawa mo? Red. Sinasakal mo yung sarili mo. Ano? Maraming games na hindi mo kailangan mag-isip pero sobrang na-enjoy mo pa. Yes. Marami akong. Yun nga, yun Those nga. are my favorite. Like Yung- a dragon. Well, To ako a kasi- certain point. Wala na. pag kunyari nagdodondoko island ka lang. Hindi, kunwari level 80 ka na, tapos ang kalaban mo level 40. Kaya Yan, wala. ako honestly, yung bandang dulo, medyo fast forward ko na yung ibang... Doon Doko beam lang eh. Like, so- Yung lahat ng laban inaano Ang dami kasing laban dun eh. Talagang grind fest siya eh. like, Mag-grind siya I eh. think heavy ask maglaro ng RPGs kasi wala nang oras yung mga like, gawin mo lang Yeah. kung unemployed ka, I guess. Yeah. Mala- Nung nagka-Steam Deck ako, akala ko mag-RPG fest ako. Kasi dinownload ko yung Aeuridian Chronicles. Iyutan Euyutan Chronicles. Tsaka Sea of Stars. Tapos parang inisip ko, okay, mag-Steam Deck ako. Para anytime, pwede kong bilhin to. Ang juvenile. Lahat ng downtime ko, pwede kong i-dedicate lang. Tapos naisip ko, hindi ko na kaya mag-JRPG tulad ng dati. Alam mo yun, mahirap na. Hindi ko na kaya. Nakayanan ko lang siya kasi may vacation. Parang kailangan mo talaga kasi ma-invest sa story para matuloy mo. Oo, eh. tuloy-tuloy dapat. Ako, kakadrop ko lang ng Sea of Stars eh. Ako dinrop ko na siya That game complete. stinks. Yung skills, yung 4 skills mo, buong game mo dadalhin lahat yung 4 skills na yun. Nakakatawa kasi naglaro ako ng isang araw. Doon ko siya sinimulan. Tapos parang sa opening pa lang ng story, minessage ko na si Andre na, alam ko may mangyayari. Oh, Doon yung sa mataba. Isang matabang karakter. Wala siyang power eh. Tapos right after, tamaan siya sa mata ng something. Tapos ayoko na. Kasi hindi rin siya ganun ka-interesting sa totoo lang yung story. It looks great. It looks beautiful. Ang hinahanap ko nga ngayon is something na pwede kong laruin na hindi ako nag-worry about masyado. Kaya naglalaro akong Balatro. Yun. Yeah. Sobrang saya ng Balatro. Tinry ko siya. It's fun. Na my jelly pa. Okay. Okay lang. Okay lang. Once Pero, na get mo yung run, pare, like yung puro nakikita mo na yung numbers na tumataas. yun yung ano eh. Kasi lagi siya slow start. Kailangan ko pa rin ng mga tao naglalaban eh. Alam mo yun? Parang yun yung gusto ko. Mga seed. Pwede mag-seed nun. Kasi pag nilaro ko ng Gwent or Slay the Spire, may nag-aapatayan pa rin eh. May combat pa rin. Kaga may time na addict tayo sa Gwent, no? Oh, grabe. Grabe yun. Sa gitna ng... Nagbayad sa ako, gitna ng pandemic. nagbayad ako ng coins nun. Ganun na level eh. Pero yun nga, parang pag games ngayon, hindi ko na kaya yung... Like, kung compare mo God of War, Ragnarok, tsaka Wukong. May maganda story ng God of War. Tsaka bida ka eh. Oo. Alam mo yun? Pero dati, naalala ko, pag naglalaro ako, hardest difficulty kagad. Seryoso ka? Oh, yung pinaka-hardest available, yun yung kinukuha ko. Fuck. Tapos siniscale down ko hanggang sa kaya ko. Okay. Yung sa God of War, kaya eh. Pero Kaya, yung sa God of War Wukong, hindi na eh. Parang hindi ko kaya. Tapos mamaya-maya, naisip ko, wala rin naman akong pakialam sa story. ba't ko pa ginagawa Hindi sa siya ganun sarili? ka-cinematic. Alam mo yun, ba't ko papahirapan sa sarili? Gusto ko may pindutin nila ako na 2 button at least.
Hindi yung grabe na, feeling ko pag nilabas yung Arkham ngayon, baka mainis na ako na, iba yung mechanics sa kutsilyo na kalaban, iba yung mechanics dun sa naka-shield, iba yung mechanics sa kailangan normal, i-stun. iba yung alarm na red, yellow, and green. Red, have I got a game for you? Ano. Cookie clicker, pare. Ano yung cookie clicker? Gago, Dude, mga idle games. sobrang na-addict Ayoko na idle games. The Ayoko na idle numbers games. just keep going up. Ayoko na sobrang- ganun. May- Parang ano lang, fidget spinner na lang. may time na nagsusulat tayo naman daw eh. Oh. Na habang nagsusulat tayo, cookie clicker lang nasa kabila akong browser, tapos nilaro ko siya for 1 year. Ganda. Na parang pabalik-balik lang ako sa kanya. Parang Top Titans lang yun, di ba? Oh. Then, Top Titans, pwede mong dayain dati. Ang nilaro ko dati yung Adventure Capital. Adventure Capitalist. Ganda rin. Putang ina, nakaka-addict din yun, Nakaka-addict no? yun. Pero like, yung clickers, it's just games you distilled to its purest form. Yeah. It's just numbers going up. Minsan may ganun ng talagang satisfactory Oh, na. dude. Which is quite refreshing yung take ng Into the Breach. May philosophy sila na Yes, ang mapipilitan ka. damage natin is nakakalculate mo sa utak mo. 1, 2, 3, 4 lang. Di ba? Yun lang yung damage. Di ba? So, pag nag-2, devastating talaga. Kasi pucha, dalawa na eh. Di ba? Oo. 2 points eh. Di ba? Mga ganun. Imbang na nga kung nakakuha ka ng core na may added kang 3 HP. Like, fuck. Tangina, sobrang cool. Sobrang na-addict ako sa Into the Breach. Pinanood ko pa yung game developers keynote speech nung It's As in with gameplay running. ano lang naman siya, 2-person team lang siya. Ah. 2-person team lang siya, isang artist, isang programmer. Tapos lahat ng mga hindi nila kaya, fini-fill in nila with freelancers. Yun Amang lang. dahil kasi sa Into the Breach, like, pwede, ang ganda lang pag-optimize niya. Okay, laban agad. Ganda. Wala. Sabak na agad, puta. Yun din yung ayoko na. May mga games, yung Black Myth I-equip mo. po. I-equip mo. Hindi mo i-equip. Tagal bago ako makalaban. Nakaka-irritate. Kaya siguro di mo natapos yung Elden Ring. Yun, Hindi, yun kasi, The Fire Giant boss. nakatulong yung pandemic kasi. dinudurog siya ng Fire Giant, Tama. nanonood ako eh. Pero sa dulo parang nagkumuha ako ng skill na may Kami-Hami wave yung ano. Sa, Tapos sa nung friend habang group, nag-change siya ng Kiniking- form. sa friend na-charge group ko na eh. natin na nag-Elden Ring at the time, ako yung unang natapos. Natapos ka ba? Natapos ko. Okay. Tapos natapos ni Roy. Si Roy. Tapos wala nang ibang nakatapos. Wala na. Nung natalo ko si Radan, medyo okay. Okay na ako dito. Maaga pa yun. Aga pa nun. Pero, dude, pre-patch Radan to, pare. Ako, natalo ko si pre-patch na din. Pre-patch na din yata yung akin eh. Pero yung sa akin, medyo... Pero chinese ko. So, Yun yung pinakamahirap na boss fight sa lahat ng nilaro ko. kaysa kay Talaga? Melina. Oo. Kay Radan? Oo. Talaga? Pre-patch na din. Kasi yung iba... Gago doon, ang lakas nung Kasi one pagdating shot ko- eh. One shot yung babagsak siya sa heavens. Pagdating ko dun sa bandang dulo, overpowered na rin ako. Kasi, dex build eh. So, di ba? Pero yun, yung maganda dun sa game na yun, pwede mo lang siya laruin na hindi ka masyado nagkapay attention sa Yes. story. Kasi yung story na yun, binibigay sa'yo in pieces lang eh. Yeah. Souls-like siya eh. So, hindi mo ka talaga... Tsaka ikaw magde-decipher kung ano nangyayari. Oo. Which I kind of like then. Okay din. Ang pinaka-brain function na ginagamit ko dun is kailan ako magda-dodge. Yeah, yun Yun lang na naman yun yun. And it comes to a point na medyo overpowered ka na. Oh, pwede kong tangkihin yung mga ibang hits. So, okay. Attack Ako mo hindi, doon. wizard ako eh. Oh, grabe. 3 hits lang ako parati. Nakita ko nung ginamit mo yung Dondoko beam kaya na. Si Fire sa Giant. Fire Giant. Tapos umusog siya ng onti. Tapos wala na to. Wala na to. Maratalo na ako. Wala na akong inumin. Wala na akong pang health. Mga Ganda ganun. nga rin na. Pero yung media rin, weirdly enough, ang Like ngayon, kaya mo maglaro ng Souls-like ngayon. Parang hindi na kaya. kaya ko pa kasi JRPG. Kasi Depende. mas madali yung JRPG sa Souls-like. Talaga? I can just turn off my brain. Hindi, pero Souls-like kaya mo. Medyo, I think Elden Ring na yung huli ko. Eh. Ano Yung yun? Lives of P, hindi ko nilaro. Yung Wukong, hindi ko nilaro. Yung skill kasi yun over like attention span. Kasi kunyari JRPG, kung into it ka talaga, kailangan mong kung nag-grind alamin ka, yung story. I guess that's why tumigil muna ako mag Persona 3. Aside from alam ko na naman kung ano mangyayari. Is Sobrang engine ng persona. ayoko rin kasi. Ayoko maramdaman ulit yung naramdaman it's a ko depressing before. game eh. It's a fucking sad game. Diba? Dude, ang laruin mo na lang pare, Metaphor Refantasio pare. Yun yung, hindi nga ako sure eh. Kaya nga, RPG of the Year. Talaga? Sa Game Awards. Meron akong... Persona lang siya eh. Meron Hindi. akong gustong... Ikaw, iba siya. Pinahanda ko yung sarili ko kasi lalabas na yung mga remix ng Suiko din. Kasi inisip ko, kaya ko ba? Kasi naglaro ko ng Euridian Chronicles. Parang... Saksa lang. Pero sabi nila, binodernize nila yung quality of life, lahat ng Okay. mga controls, inayos nila, parang ganun. So,
Ewan ko. Kasi kung Should lalaroin be mo, interesting. kung May nostalgia factor pa. kung lalaroin mo yung mga lumang RPG, wala silang binibigay na waypoint. Gets mo? Kailangan ko kausapin to, pero walang binibigay sa'yo na directions. Yeah. Wala siyang explicit parang... Wala siyang arrow sa ulo mo. So, Parang ganun. feeling ko kung may quality of life, kaya naman siguro. Hindi, I think ang quality of life stuff doon is yung mga nakasanayan mo na. Like, kunwari naalala ko sa unang Suiko din, hindi ka nakakatakbo unless kasama mo si Stallion sa party mo. Tangin lang yan. So karate mo kasama si Stallion sa party mo. Kundi lakad-lakad ka lang. Ayun, mga ganong klaseng shit. Meron yan. Tangin. Parang pa Pokemon dati. Kailangan mo ng running shoes. Oo. What the ganun. fuck? Kailangan mo i-hold down yung B para tumakbo. Mga ganun, di ba? So, baka in-improve nila yun. Siguro Pokemon, isa rin yun sa mga games na hindi ko masyado... Kasi hindi ako buff-debuff guy sa Pokemon. Lahat na may damage mga- lang ako eh. hindi. Wala akong pakialam sa mga buff debuff Kaya, eh. naalala ko, like, Magsasaya ka ng turn para mag-debuff. Dude, Di ba? ba't ako parati pinapatay ni Milk Tank, pare? Hindi ako malagpas dito. feeling ko may mga magagalit sa atin sa comment section. Parang, hindi mo Hindi binababa ba yung tunay attack na niya. Pokemon, ano eh. Hindi Yung naman mga- hindi kami talaga tunay. Yung mga nag-grind, tas alam nila yung ibang stats na hindi pinapakita. Yung mga grabe EV yun. stats. Mga Grabe EV yun. stats. Grabe. Gago sobrang laugh trip yung kapag na one hit mo yung yung kalaban, tapos may 1 HP siya, tapos mag-full restore yung Parang AI. gusto mong kagatin yung Game Boy mo eh. Kagatin parang hamburger. Gusto mo kagatin yung corner, tapos tanggalin mo. Dude, every time may nakikita ko sinasand attack ako, sure ball, hindi ko matatamaan tong next attack ko. 100% chance. Yun yung nakakatawa eh. Dinidebuff ka ng kalaban mo, tapos alam mo apektado ka, pero hindi mo siya gagawin sa kalaban. Gago kahit i-debuff mo yung kalaban mo, tangin na 100% accuracy Itong pala. Blaziken double kick na to, 2 beses naman siya tatama eh. Hindi ko na gets though, kung bakit ka magde-debuff, tapos yung next turn mo, hindi na ako makaka-attack ulit, di ba? So, ba't ka nag-debuff? Parang walang point. Ako later in life na kasi ako Deep ba? natuto Deep ba ang mag-debuff. combat ng Pokemon? Parang hindi siya ganun ka-deep eh. Deep ba siya? Hindi, basic RPG lang siya. I think kasi may hidden value siya, kaya magandang, like, hindi siya ganun ka-deep, siguro. Like kung may versus kayo na may kalaban ka. Like, paano kung sabay kayo nag-quick attack? Sinong unang mag-quick attack? Kung sino mas mataas yung... Agi. Agi. oo. Parang ganun. Pero, iniisip ko is, hindi, parang, pag naglalaro ka sa Pokemon, parang di naman worth it mag-debuff ng CPU. Ah. Di ba? Kasi parang, maloloko ko yung computer na parang, pre-program mag-ano. Hindi na ako mag-limited sa 2 moves. Ako game ako mag-debuff kung kunyari totoong tao kalaban ko kasi Pinagusto ko na strats yun eh. yung mga NPC nila, sobrang specified lang parati yung mga Pokemon nila. Like si Bugcatcher. Bugcatcher. Naglabas siyang Rayquaza bigla. Parang, meron- Bugcatcher. Sinong kakalabanin ko, di ba? Caterpie na naman. Tapos malamang naglabas ka ng... Caterpie. Naglabas kang Charizard. Pero ginagawa nila, binabait and switch ka ng mga gym. Minsan may mga, di ba, grass type gym. Tapos yung gym leader, tangina meron siyang water type bigla. Putangin lang dapat. Parang water I think- and grass Oh, type. yung may mga... ganun. Bullshit sabi ko. Sino yun? Hindi, kaysa naman hindi, di ba? Kaysa naman alam mo lang kung ano yung weakness ng tao, di ba? Parang, Low Tad? Ano? sino ba yan si... Ano pa nga yung pinakaunang fire type boss? Si Blaine. Si Blaine. Di ba may ano siya? Meron siya isang... May Magneton ba siya? May magneton na may fire breath, gago. Hindi ko alam. Si Blaine. Sa Cinnabar Island. Dude, naging wild na yung mga designs ng Pokemon as each generation. Like, meron isa parang cloth lang ni Pikachu. Gago, Tinatong doon. nakita mo may mga bagong Pokemon yan. Yung may extension cord Pokemon. Serious. Hindi nga. Oo. Ano pangalan? Extenshi? Oo, maganda. Hindi ko alam. Or parang mukha siyang charger. Meron nga mukhang bus eh. Bakit boss? Ang labo. Yung isa straight up bata lang na may hawak na iPad eh. Talaga? Hindi, ang meron pa. Slendo. Ang weird yung mga Bratipad. Ang weird yung mga Digimon evolutions. Kasi may isang evolution straight up magiging tao lang Maging siya. tao siya eh. Oh, bigla siya magiging biped. Tapos nakasuot siyang shorts tsaka t-shirt. Bigla siya naging Rule 34-able eh. Lahat pwede. Rule Lahat naging nga 34. Rule 34. If Parang it nalala ko exists. nung high school, as a gag, nung Okay. ko mag... Ba't mo sinabi ng ganyan? As a gag? As a gag? Okay. parang kumakaharap ka ng Lightning McQueen board, medyo malupit eh. Kadiri. Kasi kotse siya eh. Oo nga, kotse nga Diba? siya. Pero may buta siya. Parang, Oo. tapos may nakita ko susunod So, ano, parang... ni-rim job mo?
Kasi kotse siya. Nakita mo yung kanyang gas hole. Oo, yung kanyang gas. May comedy man nila Rule 34 kaya. Not to say na gagawin nyo, please huwag nyo gawin. Ray Mamuan. Ray Rule 34. Ray Mamuan Rule 34. Chan Chonsing. Chan Chonsing? Chan. Chan Chonsing? Ako si Chan. Ito ang aking dick. Ang aking penis. Ang aking puwet. Pasok. Parang, sabi ko nga, di ba, parang dinownload ko yung Metal Slug Tactics. Tapos, bumalik lang ako sa parang it just made me realize, parang mas masarap pa mag Into the Breach. So, balik ako sa Into the Breach. Meron lang talaga mga shit na binabalikan ka na. Comfort game mo lang talaga siya. Yeah, Into the Breach rules. Lahat minsan parang, alam mo yun, gamay mo na siya, pati yung menu niya, alam mo na alam mo na kung ano pipindutin agad. Alam mo na kailangan pindutin, alam mo yun, gamay mo na siya Yung meron kang naka-download lang na game doon na alam mo babalikan mo. Which is for me, yung Tekken din. Tekken. Tekken. Tekken di ako masyado nag-iisip kasi kunyari kung kayo kalaro ko, alam naman natin kung ano gagawin ng isa't isa Pero syempre pag rank, ibang ano na. Bago na ako main Ano na ako ngayon? Claudio main ka na. Claudio main na. Si Clive. Si Clive? May Clive ba? Si Clive. Oo nga pala. Hindi, joke lang. Hindi ko siya kinuha. Kasi Noctis 2 lang siya. Hindi, joke lang. Mas on crack siya. Grabe, lahat ng move niya, pang RPG talaga. Bakit kailangan Final Fantasy character yung guest character? Ba't di sila parang kukunin yung clown sa Balatro? Di ba? Baka subukan, like lahat naman pwede, I guess. Hindi naman nila... Si Squirrel Hindi daw nag-work si Negan hindi nag-work si Negan. Pero next, ano daw nila si Daryl Dixon. Si Daryl Dixon, tas crossbow. That's range character siya. Sobrang random Gordon Ramsay nilagay na. Fucking frying pan-based offense. Get ready for the next challenger! That's raw. The hell shift! Gordon Ramsay! Tapos grapple character siya. Sobrang hirap niya. Ang labo na grapple character. Sobrang hirap niyang gamitin. It's raw. Speaking of like comfort games, nag-download ako ng emulator. So I took the risk of giving my computer AIDS. So nilaro ko lang para. You've done that yourself. Oo nga Hindi kailangan ng emulator para. Alam ko naman you get that porn where it's unsafe, pare. The dark web. Tsaka sinasaksak mo yung titi mo sa charger. Oo nga. Wag mo kasing ano. Don't 110 to 20. 110 o 220? You're grounded. You're grounded. So, Street Fighter Alpha 3 pare. Alpha 3? Solid ang Alpha 3. Street Fighter Alpha 3. Ang main ko si Birdie. Hindi ba doon nila in-introduce yung iba-ibang... Yes, X stance, Y stance, Z stance. Yung mga isms. Isms lang. Isms pala. Hindi sila stance. Yes. Ganda nun. Si Sinong- Skullomania. Babae pala. Ano ba si Scalomania? Hindi, sa Street Fighter EX yun EX3 yun Si Skullomania. Hindi siya, Hindi babae siya ba siya? Capcom Si Akira yung babae. Si Akira. Bakit si Skullomania? Babae daw. Lalaki si Skullomania. Si Scalomania hindi siya Capcom character. Ay, hindi ba siya Ano Capcom? siya? Arika. Arika character. Arika. Yung gumawa ng Street Fighter EX. Kasi crossover siya ng Arika pati Arika. Kaya ka nandun si ano pare. Si Darun Meiser. Tsaka si Doctrine Dark, Doctrine. pare. Kasi Volcano Rosso. Vulcano Rosso. Yung may bomba. Binili pala namin nila yung Fighting EX layer. Nakita ko nga. Tapos niremont namin kasi ang hirap. Mahirap ba siya? Ang bagal Ang bagal niya talaga for a 2D fighting game. Oo nga. Vulcano Rosso. Nag-Volcano Rosso. Si Garuda. Kaso samantalang sobrang nabibilisan na ako sa Street Pulong. Fighter Turbo sa Genesis dati. Talaga? Kagaling ni Nonong mag Street Fighter. Paano man? Dinurog. Nag-tournament kami sa bahay ni GB once. Natalo ko si GB. Natalo ko si Rems. Galing ni Nonong. Magaling si Nono? Pero madaya M. Bison sa kanya eh. Ba't madaya yung bahay? Siya yung boss, di ba? Sa huli nun. Pero hindi naman Boss siya imba. character yun eh. Hindi siya Pero imba. kung playable siya, hindi naman siya. Okay. Pwede siya imba. May sumigaw kasi, let's go Andren! Tapos, Pinari. pinari lahat. Pero kayo, like, na-master nyo na ba yung mga grapple na character? Mahirap eh, no? Si King, Grappler ako sa Street Fighter 5 and 6. di ba Zangief? Zangief, man. Tapos sa 4 Yugo. Damn. Sa Ibang breed daw eh, yung Sa mga third Zangief. strike tsaka sa 4 Yugo ako. Doon na ako makakapag-compete eh. Kapag nag-grappler ka sa kasi malaki yung damage. Just parang dalawang moves lang yung kailangan mong isipin. Yung Atomic Basta! Lalo na ngayon sa
tawag doon sa Street Fighter ngayon, medyo combo-y na rin siya. Tapos medyo mahirap yung inputs, honestly. So, parang hindi siya tulad ng Tekken na parang, parang may mga mahahabol ka pang yung kay race. Zangief kasi 360 mo ng 2 beses. Yun, mga ganun. Ayun. Pero unblockable naman siya. Kago, na-realize ko lang nga, nung nagsimula ako mag-Tekken na hindi pala ganun kahirap yung mga 360 inputs. Hindi naman ganun kahirap. Kahit sa pad mo ginagawa, hindi siya ganun kahirap. Sa pad sa stick. Joy pwede. Sa stick. Sa stick din madali. Oo. Parang, Ganun pero ako pad maglaro dati, ng stick. nakakaano kasi, controller eh. May joy. ginagamit mo yung, Yung analog. Analog. Mahirap yun. Sorry, wala akong Mad Catz Kasi hindi mo naman controller. kailangan technically mag 360 talaga eh. Just makarating ka na i-hit sa mo kabila. yung mga up, left, up, right, ganun. Yun Tsaka lang. anytime, kahit anong point ng pad pwede ka magsimula. Favorite na fighting game ko pala yun nung may computer shop pa doon sa amin. Silin ang pangalan. Guilty Gear Xrd pare. Xrd? Guilty Gear Xrd din tayo. Sobrang hindi ko na-gets. Puti. Nung binasa ko yung tutorial, parang, oh my God. Ang dali Hindi ng ko inputs matatandaan May lahat to. sweep button. Roman Cancel. May Roman cancel. Burst. Ang ganda kasi, like, yung fighting game, yun lang yung fighting game na iba yung feeling lang lahat laruin eh. Kasi Yung hindi isa siya, walang Hindi dash. siya ready fight, heaven or hell. Hindi siya Meron si Axel EO pa. Nakakakas sa mga Yun characters. yung pinakamaangas sa start ng laban eh. Heaven or hell. Yun yung wala pa akong alam sa Guilty Gear pero ginamit ko na agad si May. Tapos na-gets ko na kung bakit ginagamit Mas nadalian siya ng pa ako mga maglaro ng Blast Blue Chrono Phantasma pare. Ang hindi ko nalaro yung Blade. Ako ang weird nakatatlong Blaze Blue ata ako na games eh. No, natuwa Tapos naman never ako. ako natuto sa kanya na maayos. Tapos naglaro pa ako ng Persona 4 Strike. Yung Strikers? Hindi, Persona 4 Arena. Damn, I wanted to play that. Gusto ko kasi Mahirap siya kasi siya eh. sequel siya ng 4 eh. Shit, sana nila. May Mortal Kombat 1 ka ba? Mortal Kombat 1 wala. Middling daw yung reviews. Hindi ko alam kung bakit. Yung 12 11 Sobrang combo whore na nila eh. Sa Okay. Mortal Kombat. Kago, nakita ko yung nanood kasi ako Maximilian dude. Napanood ko yung nilalaro niya si Peacemaker. Tapos sobrang lala lang pala ng mga combo. Oo, ngayon. grabe. Yeah, fuck. Kasi kalahati na ng buhay mo kukuha mo. Kasi style din eh. Alam ko may mga touch of death na eh. May mga ganyan ng levels eh. Pero hindi naman siya Marvel vs. Capcom. Take you for a ride. Hindi naman siya ganong May imbang combo si Cable dun eh, yung Infinite. Yung di ka mo, like, Marami namang Si Dr. Doom, di ba? May Wolverine, may Infinite din. Infinite yung sipa pababa na ganun si Doom. Foot dive! Foot dive! Puro Sabi nila daw marinig nila, mo. Foot dive. yun daw Drill ulti ka. niya sa Marvel Rivals eh. Foot dive daw siya. Foot dive lang siya. Sobrang lakas. Walang kinalaman sa powers yun eh. Foot dive! Pucha, grabe yun eh. Puro ganun lang pa ulit-ulit. Nakakainis eh. yan yung favorite din ko, Marvel vs. Capcom 2. Ay ako, minsan binabalik-balikan ko yung mga ganyan. Tekken, Marvel vs. Capcom, Street Fighter 6 actually gusto kong balikan. May time lang Naging kasi... open world daw siya, for some reason. Oh, Hindi, meron may siyang story mode siya story na mode. hindi pinapansin ng mga tatong naglalaro ng FGC. Wala silang, Para sa casuals yun eh. Oo, para para mas sa- kung ibang... Parang ginagawa ng Tekken, may ganun din. parang sa yung Bops. story mo. Like, hindi kayo nagka-campaign sa Bops, di ba? Ako Black Ops. nag-attempt ako mag-campaign tapos wala eh. Mas masaya lang Yeah, no one mag-multiplayer. plays the campaign. It's multiplayer-based. Yun yung mga tipong nilalaro natin na brain off lang talaga siya. Brain off. Ganun talaga yun. Nag-box. Easy entertainment. Black Ops 6. Black Ops kasi hindi mo isipin yung mag-hold ba ako ng B. Pag namatay ka, hindi ka makakalaro ng matagal kasi per round, ganyan-ganyan. Oo, kaya team deathmatch lang tayo. Rush A ba tayo? Hindi, pucha, Bobs, pucha. Pag mamatay ka, 4 na beses, boy ka lang ulit in like 5 Oo. seconds. Yung laban pinaka na ulit. iniisip mo na doon is gagamitin ko na ba tong score Yung streak ko. Score streak or hindi. Yun yung masarap, diba? Tsaka anong baril gagamitin mo. Masaya lang. Tapos yun, same lang naman yung baril na ginagamit natin every time. Kunwari, mag-prestige ka ba or hindi? Yun, masaya naman, Bobs. Or yung actually yung pinaka iniisip natin is kapag nag-MVP tayo, anong gagawin nating post? Posing. Yung gagawin natin parating thumbs up na week. Diba? Thumbs up na may ngiti. Yun. Ano pa ba? May mga games ako na hindi ganun ka-violent. Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcast, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! Like, Pero Yes. gusto ko siyang ulit-ulitin. Meron din ako. Valheim, mga ganun. Hindi naman. May violence ang Oo nga pala, Valheim. nag-combat. Yung akin naman. Sa akin
Katamari. Katamari Damacy. Oo. Based. Crazy. Sobrang Ganda ng ganda soundtrack. Ganda ng yung mechanics niya. Di ba ganun yun? Oo, Katamari tas namin. may isang kanta sa kanya yung Lonely Rolling Star. Tayo. Ganda ng tut tut tut. Oh, pinakinggan ko isang araw tapos umiyak ako eh. Bakit? Ganda niya kasi. Ang ganda nga yung star. I think perfect game yung Katamari. Ang saya ng gameplay. Nakakatawa Nakakatawa siya. siya. Yung King. Natulog siya Yung sobrang nakakatawa sa kanya yung mga in-between segments, yung may pamilya. sa pamilya. Kago, Gawin sobrang lang laughter. yun. Pero interesting siya enough na makakatch niya yung attention mo for a while. It's Tsaka a wild masaya game. yung gameplay. Yeah. Ginugulong mo lang lahat ng ano. Satisfying. Tapos nilagyan nila ng story na maganda, di ba? Ako naman, Spyro the Dragon. Spyro Yung the- Spyro the Dragon bago? talaga? Remastered trilogy para binili ko. Trilogy. Maganda daw yung Astrobot. Wala akong PS5. Wala ka ba? Ikaw lang makakasabi sa amin. Ned. Pero hindi kasi ako mahilig sa ganong klaseng games. It's platform, mga modern platform. It's well done Parang nostalgia daw eh. Gex. Parang Gex ba? Enter the Gecko. Nandun si Carmen Electra pare. Ano ba? I think. Parang Conker's Bad Fur Day. Parang Ratchet and Clank, A Rift in Time. Maganda daw yun. Maganda yun. Maganda nga daw yun. Ratchet and Clank. Maganda yung Ang never Astrobot. ko nalaro Sly Cooper. Sly Cooper. Yun yung time na uso yung magkaroon ng parang Mascot. Oo. animal 3D person. Kasi Jack and Daxter. Di ba siya yung unofficial mascot ng Banjo-Kazooie. Nuts and PlayStation? Bolts? Ganda nun. Ha? Si Sly Cooper, ang unofficial mascot ng Di PlayStation. ba si Spyro? Hindi, si Spyro. Hindi, Crash Si ano, Bandicoot. si Crash Bandicoot. Oo. Hindi, kasi at the time, hindi na exclusive si Crash Bandicoot. Nung time na hindi si Ratchet and Clank Ah. ang mas official nila. Tsaka si Spyro the Dragon. Kasi sa Xbox, si Master Chief. Ang satisfying lang ng Si Spyro. Banjo-Kazooie pa. Banjo-Kazooie. Di ba nag-Nintendo si Banjo-Kazooie? Nintendo ang Banjo-Kazooie. Hindi! Tapos sa Nintendo, si Nintendogs. Si Nintendo, si Golden Retriever sa Nintendo. Nintendo. Kaya Golden yun, Retriever yun of yung maganda daw na Yung may mga pinipili mo sa Smash, Nintendogs! May ganun ba? hindi yung Wii Fit Instructor. Golden Retriever! Wala bang ganun doon? Wii Fit Instructor. Merong Wii Fit Instructor, meron, di ba? meron. Wii Fit Instructor. Nag-yoga lang siya eh. Kirby! Yan talaga yung dyan magaling yung Nintendo yung exclusivity. Ganondorf! Sorry. Like never silang papayag na ilagay sa Steam yung games nila, ano. Wala exclusive platform sila eh. Which is smart. Kaya tayo nagpa-Pal World. Pare. Oo. That's why we ganun do ba? it. That's why we do it. That's why I fucking download the DS emulator, pare. Ano mo, feeling ko dapat DS mag-succumb na emulator. yung Nintendo Paano at yung ibigay na nila yung library nila sa PC. Mousepad. mouse. Oo. Huwag na tayo, lahat, kasi yung PS binibigay, may Last of Us na naman na nilabas Oo. sa PC na naman, di ba? Meron nga Yung Last of Us Racing. Last of Us Racing, tsaka Last of Us Brothers All-Stars. Meron ganun. nilabas nga. Last of Us Party. Last of Us Parang Party. Mario Party siya. Pero Last of Us. Ang hinalabo nun. Parang Last of Crash Us Bash. Cooking. Last of Us Apocalyptic Cooking. Tapos yun, syempre, sobrang lungkot yun nangyari. Tapos magkasama na sila bigla. Sa dulo. Kling, klang, kling, klang, klang. Last of Us Racing. Last of Us Racing! Kart racer. Kart racer na lang. Oh, gago. Clicker! Si Clicker. Na-enjoy niyo ba yung series nun? Oh, Last of Us? na-enjoy ko. Ako, It's pero hindi siya yung tipong babalik-balikan. it did enough new stuff na, okay, this rules. Oo. Pero syempre, that story is miserable. Like, hindi ko talaga babalikan yung Hindi mo siya fucking babalikan. story. Pero yung game, binabalik-balikan ko eh. It's Yung- the game eh. It has a Maganda game in yung- it eh. Maganda yung Kasi in control ka eh. maganda nga. Ito. Ako hindi ko naman mapigilan si Pedro Pascal na nagdudugo doon tapos nakaiga na. That was Parang, such- tama na pare. That was so perfect casting si Pedro Pascual. O kahit Texan talaga dapat si... ginawa nilang Latino. Tex-Mex. Parang ganun. Si Pero okay naman eh. Maganda nga. Parang Joel. Pero hindi siya comfort game yung Last of Us. That's a fucking Huh? depressing. Sobrang depressing nung Ako laro hindi. Parang yun yung pinakamalaking AAA playthroughs ko. Parang hindi naman kailangan Komportable ka lang talaga ako sa kanya. eh. Sarap Kailangan nung lang barilan brain off. doon. Brain off. Sarap ng combat. Sarap nung babatuin mo muna ng bote. Yes. Yes. Mo ng 2x4. Yan lang naman ginagawa ko ng bandang dulo. Ako, Para magtipid ka ng bala, di ba? like, recently nilalaro ko rin naglalaro ako ng... Ano yun yung Pwede nilalaro tayo natin? magsabi ng movies. Oo Ah, nga pala. so, Hindi, gusto ko lang i-bring up na nilalaro natin dati yung... Balatro. Hindi. Yung mga animals sila tapos...
Bug snacks? Hindi. Yung mga animals may sexy na rabbit tapos... Beastars? Hindi. Ano pangalan ng laro na yan? May sexy. Roguelike siya eh. Roguelike na... Fuck, nakalimutan ko. Kung alam niyo yung sinasabi ko. Risk of Yung Rain? unang character is yung pusa na may poison. Tapos, Ano yun? pwede ka mag-unlock ng ibon na may bow and arrow. Shooter siya na roguelite eh. hindi ko alam to. Alam mo ba to? Shooter siya na roguelite na very Nakalimutan ko na yung cartoony. Gun, Oh, parang may gun. something reborn, di ba? Gunfire Reborn. Gunfire reborn. Kaya saya nun. Saya nun. Hindi na siya in beta. Feeling. Talaga? Oo, Full game na siya? Full game na siya ngayon. Finally. May waves mode na siya. So relax, balikan relax kaya na. natin. Masarap yun. Oh, nung nilaro ko siya last time, masaya eh. Oo. Ang dami Ang natin. daming bagong guns. Di Ang ba? dami na. Yung may portal dito, may portal dito, may portal. Pumasok ng portal. Tayo na, pumasok ng portal. Nandiyan ka na, pumasok ka na. Fire Reborn. Purot ka na lang dito. Meron dito. May item dito. Tapos mag-pick up ka ng scrolls tsaka mga Saya yun. Lipat na ba tayo to movies? Yeah. Medyo Hindi naman crazy yung kailangan, video pero- game Yeah, sige, kahit wherever we go, baby boy. Wherever you... Meron akong isang binabalik-balikan kung wala lang talaga ako magawa. And ginagawa ko to since high school ako. Step Brothers. Yun ang nothing. Hindi na ako nag-iisip. Alam mo yun, makita ko lang. Nag-iisip ko ba madalas? Or... Ha? Nag-iisip ko madalas? Hindi. Ayoko rin eh. Step Brothers talaga. Sa Will Ferrell Oo, parang filmography. just yun ang gotta have a binabalikan quick mo. laugh. Alam mo yun, pwede kong itigil at any time tapos balikan ko na lang. Tapos alam ko pa rin kung ano nangyayari. Yeah, same. A pillowcase full of soap and beat the shit out of you. Diba? We are family of doctors. Yun yung Yung ano bubuluhan. Yung isa ko favorite line doon is anong tawag doon? What are you doing? I'm burying you. Be quiet. You're gonna wake the neighbors. yung pinagsaw dun yung Chewbacca mask. Oh, mine's not cinema quality, but it's okay. Sobrang cute eh. Ako naman, parang same category rin, mga Adam Sandler movies. Oh, gago. Big Daddy, pare. Ang favorite part ko na yung tawang-tawa ko, we wasted the good surprise on you. Kasi nauna siya. Nauna siya. God damn, that was such a funny. Could somebody get this kid a Happy Meal? No, yung Nagwawala siya sa McDo. what do you want? What do you want for McDonald's? Cereal. Cereal. I don't think they have cereal. What else do you want? Lasagna. So, Pero dito yung fucking, I'm Scuba Steve. Scuba Steve. Yeah, Yun. easy watch talaga yung mga, like, there are moments sa Jack and Jill. Moments. Jack and Jill? Dankachino. Moments na nakakatawa. Ang hirap eh. Nakakamiss na magkaroon. Pinanood ko yung Adam Sandler tsaka Bill Burr na animated movie na... 8 Crazy Nights, Crazy pare. Hindi, Hell, hindi. yeah. Crazy night. Yun. Pero kung usapan natin yun. Bum, bitchy, 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 bum, bum. Hindi yun. Okay. Yung recent lang na turtle si Adam Sandler. Okay. Iguana pala siya, tapos si Bill Burr turtle. Okay ba siya? Ang hirap din eh. Hindi, I think Okay animation... naman. Tas I think we're just getting old. yung boses ni Adam Sandler, yung permanent, niya. Wow. Ganyan yung voice niya. I'm getting old. I haven't seen the world. My hiney Yung Billy Madison, naputa ng It still holds 99% ng dialogue, ganun yung boses. It's still funny, No! dude. Conditioner is better. Good. It still holds up. Pee yung your Billy Man. pants is cool. Oh. Tapos nandun si Chris Farley na maniac lang na bus driver. I'm glad I called that guy. si Steve Buscemi. May sniper rifle lang nadala eh. Kasi yung tinawagin niya, yung akala mo normal lang siya. So biglang naglagay siya ng lipstick. Nag-yossi siya. Ang ganda eh. Sorry I gave you a hard time in high school. Yeah, that's no problem. Tapos kinakasak niya yung name niya, so papatayin niya. Grabe. Tapos meron ba yung sa game show, may sobrang specific na category na siya lang yung nakakaalam. Ganda. De meron yung business ethics. Tapos kinuwento niya yung the puppy who lost his way. Tapos ang ganda ng speech. Tapos na-inspire siya. Tapos sinabi na Lucas, That- that contributed nothing. That is the We are actually dumber hearing that story. Fucking ano So, yan. 0 points. Jim Downey, SNL head writer. Talaga, si Jim Downey ba yun? Yung host? Napanood mo ba yung Conan niya? Nakakatawa siya. Sobrang laugh. Nakakatawa siya eh. May sequel ata yung Billy Hindi, Happy Gilmore Happy 2. Gilmore. Oh. May lalabas na bago. Sobrang wild nun. Tapos nandun si ano si Becky Lynch.
To, sabi nila. Tsaka si Kevin Garnett. Nag-shoot daw siya ng scene with Becky Lynch. Ang Becky, dami Becky 2 belts, pare. Oh. Pero mahirap din balik-balikan yung comedy kasi napupudpud yung jokes eh. Alam mo na eh. Oh, alam mo na eh. Like, I disagree. Basta nakakatawa. Depende. Tatawa pa Kasi, rin. Like Depende. Zoolander eh. Zoolander. Oh, Putang grabe. ina, One of pare. the best. pero hindi naman yun yung tipong pinapanood mo every week eh. Hindi naman, pero if it's there, like, fuck, papanood ko to. Parang, kung in the mood ka for it, hanapin mo siya. Kunyari, minsan, wala kang magawa, tapos biglang naisip mo, okay, other guys. Lagay lang natin. Pero konti lang yung binabalikan ko na comedy movie. Not as much as binabalikan ko yung John Wick. Or not as much binabalikan John ko yung... Wick yun, mas maraming beses. Actually, weirdly enough, comfort film nga yun, John. Not as much as binabalikan ko yung first scene ng Inglourious Basterds. Dude, ang ganda din. Yeah, Relax ka lang tapos calm ganda eh. yung mood. Tapos sila sa ilalim ng floorboards. Magaling lang sila mag-acting eh. Alam mo yun? Sobrang lupit eh. Yeah. Diba? Parang There Will Be Blood. Like, boring siya na movie up until the end. Not as much din as binabalikan ko yung nagalit na si Andrew Garfield sa The Social Network. Sobrang binabalikan ko lang yung scene na yun parati. Kasi alam mo eh. Alam mo siya eh. How much By is heart. Peter Thiel's shares diluted by? It wasn't. It wasn't. How much was Mr. Moskowitz share diluted by? It wasn't. Diba? Ganun lang eh. Sarap lang eh. Diba? Pero crash, pare. Full circle. Ba't di mo nagustuhan yung Crash? Kasi cliche. Hindi lang siya best picture para sa akin. Di ba parang may scene doon na tinigil siya ng pulis as pininger siya? Di ba parang... Tangina siya. Meron ba? Oh, di ba? Wala. Kaya niya... Wala. Wala, gago. Ibang Meron. crush ata ito naisip mo. Meron si Terrence Howard tsaka yung asawa niya. Si Terrence Howard nandun pa. Tangina. That guy's weird. Sobrang labo ng tao ngayon. Kaya wala siya sa Iron Man 2. Eh. Humingi siya ng pera eh. Parang nakalimutan ko na kung sino yung mga actor na iba. Ayun, MCU, binabalik-balikan ko yung mga scenes. Gago. Yung old MCU, Yung mga Guardians, Winter Soldier. sa reels ko ngayon, puro Guardians lumalabas. Guardians, no? Sarap nila. Yung laugh trip siya maganda lahat. nga yung sa Winter Soldier, yung triple threat nila with Iron Man. Ganda Hindi, ng sa ano laban. yun? Civil War. Civil War. Sorry. Maganda sa Winter 2v1 Soldier. yun, man. Handicap match pala. Sorry. Maganda sa Winter Soldier. Yung bridge fight pa. Inang, Ganda nga nun. Tsaka ang angas niya na parang Terminator levels yung dating ng villain dun eh. Kasi talagang kinakatakutan siya. Tapos parang nung naging alay siya, parang banu niya, nakakainis. Namamaril lang siya sa Wakanda. Corny, di ba? Oo. Yeah, gano'n naman talaga. Kaya maganda rin sa Falcon and Winter Soldier. Ang ganda rin ng roles nila rin. Gusto. Kaya excited daw sa Captain America Brave. Ano? Brave New World ba? New World Order? Ano pa? New World Order? New World Order, Brave New World. Basta. Yung bagong... yung Black in America. yung si ano yun, di ba? Nandun si Harrison Ford. Siya si Si Red Hulk. si Thunderbolt. Sabi niya. Kaka sobrang Thunderbolt Ross. tanda na niya eh, no? Oh, by the way, sobrang fan ako ng Shrinking. Sobrang gandang series. Talaga. Ang ganda. Hindi ko pa kasi tapos yung ano eh. Well acted, well written. Shrinking. Sobrang nakakatawa ni Jason Segel tsaka ni Harrison Ford. Hindi pa kasi ako tapos sa ano eh. Ted Lasso. Ted Lasso. Tumigil ako eh. Tumigil ako. Ay, Shrinking na. Seryoso pangit yung Ted Lasso. Maganda Hindi, maganda yung Ted Lasso. maganda Tumigil Ted lang ako sa kanya kasi nagsa-succession ako. Jamie Tart. Si Jamie Ang Tart. dali lang panoorin na Ted Lasso kasi sports din siya eh. So parang masaya din yung mga moments na. Pero Pero may- Shrinking talaga. I would say 2024 best na pinanood ko is Shrinking. Totoo. Ako, ang best kong pinanood ng 2024 ay na series, no? Series? Wala. Wala eh. Hindi siya easy watch pero gawang ganda ng The Substance. Pero. Ano yung The Substance? Actually, nagustuhan ko yun. Nagandaan ba kayo dun? Yung, It's gross. It's fucking Oo gross. nga, kaya nga ayoko panoorin eh. Kasi Hindi mo siya may enjoy. Hindi mo siya ma-enjoy. Naging art house film lang siya pandang dulo. Eh. Marami siyang ano to moments daw. Yeah, body horror siya, dude. Parang The Fly. What with The Fly? Or The Thing? Oo nga daw. Tapos mas masakit daw, mas kabit daw sa'yo pag babae. Oh, ay, okay. The Substance. Hindi ko alam yun. Mo lang siya. So nire-represent mo yung mga kababaihan. Oo, kasi bilang isang babae, Oo. Bilang isang lalaki, alam ko naman mga pinagdadaanan ng babae. bilang isang lalaki, ang ganda nito ang panoorin ng mga babae. Tama. Hindi. Come on, pare. They bumping. Yeah. Okay. Yeah, dude. Ganda ng Substance. Oo. Ano pa?
entertainment pa rin, no? Na binabalik-balikan mo. Siyempre, anime fights, anime moments, parati mong binabalikan. Na pinag-usapan na natin 4 times. 7 times. We're just gonna skirt around Easy watch. that. Easy watch wrestling. Wrestling, depende. The Vault. Depende. Yung The Vault. Yun yung bagong Maganda. favorite No, YouTube. Lahat WWE Vault. Oh, gago. Akala ko fake account. Ina-upload mo yung documentary ni Paul Heyman. Tapos biglang nagka-checkmark, no? Oh, fuck yes! Totoo pala to. Tapos biglang may ini-introduce na nila kung sino yung... Oh, Yeah. ganda. Ang ganda niya. Ako, So, Masato Tanaka, Mike Awesome. Yes. Yung pa rin eh. Yung pa rin. Kita mo yung pinower bomb si Masato Tanaka. Tapos nakita mo nauntog yung ulo niya sa semento. Kako binato niya, with yung no kinapita niya regard yung for ulo niya na you. sobrang nasaktan lang siya yung Putang itsura ina niya. nito sa- Grabe. Narinig ko yung sabi niya, It's just- shit! Gumanon siya eh. Gumanon siya. Aray! Parang natuluan siya kandila. Aray! Ang sakit nun. Yung pinower bomb siya through a table. Tapos nakita mo nauntog lang yung ulo niya. Tapos tumalon sa kanya si ano. Hindi man lang nagkaroon ng time mag-switch ng camera, tumalon lang siya kaagad eh. Rest in peace, Mike Awesome. You deserve better. Yes, sir. Yes, sir. I hope you find peace. I hope you find peace in your Ang ganda nga afterlife. ng watch ng... Like, the way I watch wrestling, dati nung bata ako, lahat pinapanood ko. Ngayon, like, in the background lang siya. Tapos kung may narinig akong pop, shit, ano nangyari? Tapos nire-rewind. Oh, rewind mo na onte. Masarap manood ng wrestling talaga, period. Lalo na kung Live. meron kang live o Walk your... nanood ako Survivor Series. Very good. Medyo wild. Makakita ng cages. Then after a while, ma-realize mo, wala akong makita. Sa cage wala. Mahirap makita. Nakaganon ka. Kaya niisip ko May parang nakakilala sa'yo sa Vancouver. may isa. Noise. Tapos nagtataka yung mga tao, ba't nagpa-picture yung dalawang Pilipino doon? Parang mga kababayan ko. Mga kababayan ko. kaya ng mga puti doon, aren't they just about like islands and fiestas? Eh. Diba? Ganyan yung mga gusto ng Let's eat this poutine. let's eat street food and give them money. Let's give them our approval. They like it. What is this? Peach mango pie? Peach mango pie. Let's say we like it and make it our favorite chicken. sorry. Hindi naman ito nag-hate. Pero Ay, no. Kung walang Pilipino, feeling ko walang... walang mundo. Walang mundo. Pilipinas, bangon. I think we are global peoples. And I think we deserve. Kaya, abangan nyo this year, the Bago Matulog World Tour. Pare. Nakikita ko yung poster. Like, nandun yung Earth. Tapos si Red nandun. Hinahawak niya yung Earth. World domination. Red only had over down. Ganun. Ano siya? Tapos duling siya. Yung Vince McMahon yung may mga puppets. Ang ganda. Or yung ano, may SmackDown versus yung Raw. SmackDown versus Raw. Yung hati. Pero mukha pa rin niya eh. Like, Isang mukha niya, pero isang mata niya pula, isang blue. Yung hue ng lighting din, red and may red and blue from both directions. Ano ba? Sa series, wala masyado. Music? Ako, alam naman ako. K-pop lang pinapakinggan ko ngayon. Ang dali kasi. Talaga? Red. Sinasabi mo yun habang naka-sauce hat ka. Hindi, ito kasi, Hindi ka nakikinig na. pag nakikinig ako ng sauce, may emotions it's ako. depressing, dude. Sauce is depressing. Talaga? Oh, kill myself. Yun lang yung sinasabi. Ano pa ibang kanta ng song? Magic. Tong, tong, tong. Tong, Magic. tong, tong, tong. Yung whatever that was. Ano yung kanta? You are my favorite boy. You are my favorite boy. Masyadong seryoso. Shoutout sa aming Ayun, favorite seryoso. boys. Shoutout sa favorite boys, Sauce. Kung di kayo nakikinig na Sauce, sila yung gumawa ng intro ng Netflix special. Mabuhay is Alive. Mabuhay is Alive. Sabi nila, i-release daw nila full. I don't think they... We waiting. We waited. Ang dami na nagtatanong eh. No? Tag nyo nga yung Sauce. Kung fan kayo ng Sauce, tag nyo. Na-mention kayo sa Bago Matools. Sa Bima Tools. You are my favorite boy. You are my favorite girl. Please lang. Ayos ka lang. Nakita niyo yung sinend ko sa iyo Arctic Monkeys. Yung Arctic Monkeys Noong 2006 versus ngayon. Yung Arctic Monkeys 2006. I called the kebab and called it a night because you didn't want to fight and smearing off ice. Diba? Tapos yung ngayon, iridescent pantaloons flickering tonight. Bakit ba? Nag-evolve with sila eh. hands intertwined. Dati nga hindi mo maintindihan eh, di ba? Gago, sobrang wild din naman ng early Arctic Monkeys talaga parang... Riffcore eh. Ano ba to?
Why you Nirecord pa nila sa megaphone to. You getting your shit. Now you're getting your night dress. Give me some balaclava. Balaklava. I say it changes when the sun goes down. Tapos biglang, iridescent pantaloons. Tumanda na si Landrin. Fucking shut up. Makas pa rin naman yung ano. Pero that's like saying sauce, bigla silang nag-K-pop. Alam mo yan? Hindi naman masyadong departure. Meron din naman mga mellow beats ang Arctic Monkeys dati. Hindi lang yun yung kinasikat nila. Ikaw, Red, anong pinapakinggan mong music para mag-relaxin ka? Ayo, basic bitcholate. Ano, nakikinig ang Taylor Swift pa rin? It's you, your body, it's Meron akong sobrang nagustuhan ang track ng Lola mo at saka Al James. Last, yung gusto mo bang sumama? Tuntua ako doon for some reason. Di ba Ron Henley yan? Hindi, iba naman yun. Sumama ka sa, iba naman yun, di ba? Grabe yan. So, Banner yun. din yun. I think Coke Studio collab yata yun. Tapos gusto ko yung kantang yun. Tapos, marami James naman. Rules. Ang benefit Si Al din, James. kasi may girlfriend ako, di tulad yung dalawa. Di mo lang alam, Red. Di mo talaga, anong alam ko? Ano? Di mo alam. Pare, a gentleman never tells his secrets. And then don't say things. Ang maganda rin kay Kate, kasi may siya gumawa ng mga playlist, may patience siya to do that and discover songs. So minsan, kuku-up ko na lang playlist or papatugtog niya sa bahay. Wala na akong choice. Di playlist siya pa ka ng Yobabs eh. Tapos puro stand-up mo yun. Di ba nasa Spotify ka rin? Yeah. Yung stand-up mo nasa Spotify. I think so. Nandun pa ata. Binabayaran Kasi ko pa pag rin. sinesearch ko Red Oliero sa Google, lumalabas musician ka eh. Talaga, yung pala eh. Musician pala ako eh. Salamat DistroKid. Nandun pa rin yung stand-up ko. Uy, DistroKid, baka gusto mo naman magmakas 5,000. Oo nga. Ano ba? Gawin mo natin yung banda natin. Pwede. Hindi siya banda. It's a concept. It's a concept. Parang 5 yung drummer ng Mangas. Mangas 5,000. Angas parang Slipknot, pare. Tatlo sa Slipknot eh. Oo. Sleep na, may mga lata-lata lang kami. Pero yung sa amin, isang drum kit lang. Tapos limang drummer. may quadrant sila kung saan sila. Quadrant sila. Ang ganda to, parang Gochi ito. Kasi gusto kong pakita na hive mind tayo, isang utak lang kami lahat eh. So kahit anong gawin namin ngayon. In sync yun, man. Maangas 5,000. Wala eh, walang Gusto gumagawa. ko maging maangas. Nauna pa yung mga album covers natin kaya sa mga Yung Nakita ko- AI-generated. Sapakan Festival. Sapakan. Uy, may demo sa Sapakan Festival. Tagal eh. May demo sa Sapakan Festival. Ang Kung gusto nyo, para bang metal tong tugtugan yun. kung gusto New nyo, metal pa. kung gusto nyo Nice. marinig yung demo ng May kanta ng mag-rap bigla. May mag-rap. Sapakan Festival, nasa SoundCloud ko siya. Hanapin nyo na lang. Good luck. Sapakan Festival, maraming nananapak. Ganun yung mga... Hindi ba ganun? Hindi ganun. Then meron- Sapakan Festival! Oh, gusto niya. yung lyrics na sinulat ko para sa kanya, parang lahat din na dropkick eh. Pero Sapakan Festival. Sapakan Festival. Pero puro dropkick siya. Ang dami nun eh. Ang dami nung... Ano yung mga titles? Sapakan Festival. Wait lang, kailangan ko rin maalala eh. Ang alam ko, ang pakinggan ko yung segment ni Red na gusto niyang gawin para siyang Fuck That's Delicious. Yung Tikimers. 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 Ipasok mo sa bibig. Yun. Gagawin pa rin namin yun. Okay. Hindi ka kasama dun. Okay lang. Kami lang na election. Titikim kami. Titikim lang kami. Tapos ang first guest natin sa Tikimers. I-censor mo lahat yun. Sige. Yeah. Those are all jokes. We respect you. We respect you. We respect an OG. Like you, sir. Yung mga Halloweens ko medyo malupit dahil sa'yo eh. Pero Yun- may yun gusto ang ko hint. gumawa ng joke like, hindi ako, kung naghihilamos ako, hindi ako makapikit sa salamin. Kasi, James Caraan joke na naman. Ay, alam mo ikaw, sakto lang yung mukha. Ano yun? Mr. Katamtaman. Ay, no. Ginoong katamtaman. Ginoong Katamtaman. Sorry. It's a beautiful night. It's a beautiful night. I think I I wanna wanna bury bury you. I think I wanna bury you. Oo nga eh. Tapos kailangan mong sundan yan. Putang ina, kakain lang ako ng tae. Sa mga hindi pa nakakaranas, sundan si James Mahirap Caraan. sundan si James Caraan. Pagod na yung crowd pagkatapos. Parang
si James Caraan, para siyang yung ascended version ni Electro eh. Sobrang, ganun yung pakiramdam ko, yung kulay blue na siya. Yun yung pakiramdam ko eh, pag nakikita ko si James nagsaset. Tapos dadating ka na sobrang, ang energy mo lang is talagang sobrang, para ka lang bagong sinilang na hippopotamus. Yung energy mo ganun. Tapos pasundan mo po, tangina si Gary V times 10, pare. Oh, this is Pre-Gary pre-diabetic 50, pare. pre-diabetic Gary V to the Parang ano yun eh. Parang pagkatapos ni Arnes J. Ay, mamuhan! Guys, alam niyo yung fruit Alam niyo fly. yung fruit fly. Alam niya yung fruit fly. Ito yung pinaparod nila, bilib na bilib to sa komedyante to. Tapos nung tumambling na siya, Gago. habang nagpa-punchline, doon pala ako. Cartwheel siya eh. Sabi ko, puta. I respect this man. Nung sinesex pa lang niya yung chair. Parang, I've seen this. I know what this is I've about. done it. Tapos bigla siya nag-cartwheel. Nag-cartweel siya Tapos eh. nag-swimming siya. Pero wala sobrang na, gago. matanda na siya ngayon eh. O, kailangan na niya mag-rely sa material. Ngayon observational Hindi na siya spot fest eh. Parang dati si Edge nag-spear pa siya off the ladder. Eh. Ngayon ano siya, nag-chain wrestling. Oh, a nice 5-minute headlock pa. Headlock na lang siya ngayon. Holds na lang siya, holds. Si Cope? Si Cope. Cope ba talaga? Oo, Cope. Pangit. Cope? At totoo nga, coping mechanism. Ay, yung finisher niya. Yung finisher niya, the coping mechanism. Hindi nga. Tapos ano siya, crossface na may sinturon. Di ba yun? Yung bar? Sa gilid. Bar pala. The coping mechanism. Ganda nun. Pero like, kung ang pangalan mo si Bone, Bone Breaker, di ba yung mga ganda? Like, Brown Breaker. Brown Breaker? Hindi, kunwari, ang name ng wrestler mo si Bone. Bakit mo pa pangalan ng Bone? Bone ng wrestler. Kasi, Anong mo? kasi, zombie. Zombie siya. Malaki siyang Pangalan aso. ng wrestler niya, Bone? Oo. Malaking aso siya. Malaking aso siya. Tapos yung finishing move niya, The Arf Bomb. Tapos yung signature niya, awoo! Tapos lalabas yung eyes niya. Gaganon. yung pa-powerbomb ganyan, tapos didilaan niya yung titi niya. Pakawalang kwenta. Kakaboy siya ng put na ibang aso pagkatapos. Oh, tapos yung entrance music yung, meow, meow. Tapos may meow. Si Meow yung gagawa. I think masyado yung pin-layout nung... Si Bone? Si Bone. Si Bone, pare. Si Bone. Ay, nako. Mag-submit kaya tayong application sa WWE para sa writing. Pwede tayo. Actually, naghahanap sila writers like recently. Gusto mo pare, pitch natin si Mikey Biker. Si Mikey Biker. The greatest. Okay, si Red Hot Sean Texas, pa. Naalala ko naman to sa fucking Horace Hogan. Gago, angas. This guy rules. Kilala mo si Horace Hogan? Basically, Sa ang gimmick niya WCW wrestling. Basically, ang gimmick niya sa WCW, siya si Stone Siya yung Stone Cold Siya din. yung Stone Cold. Pero, pamangkin siya ni Hulk Hogan. Ni Hulk Hogan. Ganda nun. Ganda nun. Meron yung ganun? Oh, si Horace Hogan. Hindi ko alam to. May mga times na hindi ako nanonood ng WCW as much as other people. Kaya lang naman Nung may network, yun lang parati kong pinapanood kasi gusto ko makakita ng The nakakatawang Wall? wrestling. Wow. Pare, Si Glacier. Si Major Guns, pare. Si Si General Huge Erection. Si Huge Erection. Grabe talaga itong mga pangalan itong mga WCW characters eh. Takina, tapos nagtataka sila kung ba't sila natalo ng ipo. Takina. Bobo ng ginawa niya. Huge Erection. Tapat mo si Huge Erection sa fucking Ministry Undertaker. Meron silang wrestler doon sa WC hairdresser. Si Kiwi. Kiwi. Kilala mo si Kiwi ba? Kiwi rocks. He's rocking, dude. Si Kiwi. Ay, Basically, Rico. Siya yung Rico nila. grabe. Nilanakaw lang nila lahat. China, Asia. Nung mga panahon na si Stone Cold at si The Rock nag-headline ng WWE, nag-wrestling pa rin si Disco Inferno, pare. Sobrang lala. Yung finisher niya, which is yung stunner din. Meron ba? Finish mo finish yung discount for Oh, yeah. Finisher niya. The disco ball. Stunner siya. Stunner siya. Disco Ball yung pangalan, tapos stunner. Wala. Si Mikey Whipwreck, whippersnapper, stunner lang. Okay lang yung whippersnapper. Medyo gets ko pa yung kung bakit pwede siya maging stunner. Ano ba mga maangas na finisher names, pare? Mga Border toss, pare. Border Parang toss. tinitoss mo yung mga Mexican. Saka ano siya, politically sound, political commentary siya. Kasi on what's happening. Mexicano yung gumagawa. Oo. Maganda yung... Si Relic.
Killer backwards. Killer siya, baliktad eh. Phenomenal forearm pa rin. Kakaangas na Makas yung kung paano mo siya sasabihin. Alteration Phenomenal siya. Hindi na niya ginagawa yung signature ni AJ Styles, yung backflip reverse DDT pare. Sobrang for the boys lang niya. Nag-backflip, nag-springboard backflip siya para lang iset up yung reverse DDT. Sabi, ang angas nito. Pero ba't di ako naangasan kay Karrion Kross? Pero ito maangas. Si Karrion Kross kasi kamukha ni Louis C.K. Kasi Spiral tap. kasi hindi siya triple Grand Slam TNA Mas champion. parang 450 yun, di ba? Hindi. Ano yun? Sobrang Para siyang front flip. corkscrew, Oo. twisted shit. Parang na- parang oo. Starship Pain? Hindi. Hindi. Iba talaga eh. Iba talaga siya. Iba talaga eh. Oo. Grabe galing na. Like triple Grand Slam TNA champion na siya. eh, Oo. diba? Ay. Get ready to fly. You're taking away food from my family? I'm here busting my ass every Yung sinabi day. niya kay Jeff Hardy. Oo. Taking food away from my family. But I'm here busting my ass every day for Dixie Carter. Ba't alam mo yung mga promos na Nanonood sa ako TNA? dahil sa nanonood ako ng TNA dahil sa kanya. Kaya pinapanood niya lang sa akin na TNA, yung triple threat ng Yun lang naman yung... The Legends. Dude, panoorin mo yung mga 2000s Monsters TNA guy Ball, lang ako pare. eh. Monsters Ball, pare. Or Full Metal Mayhem. Yeah, pare. fuck si Abyss. Victory Road 2011, guys. Pare. Meron doon Tsaka si Perk Angle. meron doon yung Yung time na si Kurt Angle, yung lahat ng championship nasa kanya, diba? Burt na burt siya nun eh. Dinrap niya kay Jay Lethal isang championship. Nakita ko Hindi niya yung- pinaalam. Nakita ko sa reels yun eh. Diba? Ano, Ano andun? Fuck. Favorite ko si Abyss kasi may moment doon. Kasi Kane lang The siya Monster na, Abyss. Magaling siya, men. Si Dude, ang ganda ng Black magaling Hole siya. Slam. Tsaka magaling siyang wrestler. He takes bumps for a big guy. Nakita ko siya sa WWE Vault eh. Inintroduce niya yung match niya kalaban si alam si ko to. Primo ba? O si Oo. sa Siya na daw yung nag-produce ng big man matches. producer siya ngayon. Ang producers nila si Scotty Too Hotty, di ba nandun? hindi, si Road Dogg, si Devon yata. Si Devon, no? Alam ko na. Or agent ba si Devon? Hindi ko matandaan eh. Or scout ba? Si Jason Jordan. Jason si Kenny Jordan. Dykstra. Kenny Dykes Kenny of the Dykstra. Spirit Squad. pare. Kenny Dykstra. Dami nilang mga... Yung finishing move ng Spirit Squad, yung babalibag ka lang sa area. Hindi, toss ka lang yung, parang alam mo yung hagis kasi pero hindi ka ika-catch. Tapos doon na lumabas si God. Tapos sabi ko, hindi mo na ako manood ng rest. Doon ako. Peace out muna ako dito. Peace out na ako. May TNA naman. Best entrance, pare. Si God. Tangina lang. Pinanood ko pa to sa theater. Vengeance to yung nalala ko pa. Nasa theater ako like, Grabe. malis na ako. Doon, yung buong theater nun, may mga tao. Silent, pare. Hindi mo naman na nangyayari. Oo. Putang ina. Saan mo pinanood to? Sa theater. Kasi yung Jack TV. Sa Pangasinan? Hindi. Dito sa Manila. Kasi yung Jack TV, meron silang promo. Dati, Nag-show sila wrestling sa... Live pay-per-view. Kasi bibili kang ticket. Kasi Hindi ko WrestleMania, maalala Royal yun, Rumble. Naalala ko, nag-cut kami ng class para manood ng Royal Rumble. Anong Royal Rumble to? Hindi ko na matandaan eh. Pero nalala si Undertaker. 2007 siguro. Parang ganun. Good Rumble. Tapos yung kaibigan ko parang nag-google siya ng spoilers. So nag-Undertaker gesture siya the whole time. So parang nakakabot. Bakit ko pa kasi Nakakainis eh. nakakainis ka yung wrestling fans, putang ina. So, Yung mga tao lang talagang ganun eh. Actually, wrestling sobrang toxic na fanbase talaga. oh yeah, fuck. Grabe. Like yung mga sobrang into wrestling. Grabe. Tsaka grabe sila maghanap ng para lang may way na feeling nila insider sila. Mas marunong sila. Daming ganun eh. Ako, tipong... kino-consider ko sarili ko as a casual wrestling fan, pero feeling ko masyado ako maraming alam for it. Hindi, I think... Si Kiwi kilala ko eh. Got Kiwi still rocks. I guess you chalk it up to people enjoy it differently. Parang ganun. Parang comics din. I want it to be silly. I don't care. Maraming into it din. Pero parang for the longest time, masyadong represented ang Smarks. Parang masyadong naging sila yung solid na ito dapat yung general opinion ng lahat ng fans. Parang hindi ka pwede maging hardcore fan kung hindi ka Smark. Which is weird. Kasi parang, di ba nga mas less of a fan ka pa kung if you kung pull the curtain, hinihimay mo siya eh. kung hinihimay mo siya, Okay. you don't let yourself wala kang suspension of disbelief sa product. Yeah, okay, that's what it's about. Fuck. Yeah. Wala. So, I guess, nagkakaroon na rin ng mixed mentalities ngayon. Di ba? Si Kiwi pa. Pero masyadong feeling talaga na smart ngayon. Kasi talagang, oh my God. Grabe. Yeah. Lalo na wrestling booker ka. Meron akong guy na nag-message lang sa akin every now and then ng plans niya for FPW. Ito dapat ang gawin ko.
Tapos di ako nag-reply, mag-message pa rin siya. Nagbigay sa akin ng 2-year roadmap. Fuck, dude. Complete with pangalan ng event, sino ibubook ko, sino dapat yung mga foreign wrestlers na ibubook ko. Kompleto na. Tapos So, yung pagsabi niya is, I will pitch. Hindi sinabi niya. Sabi niya, here is your roadmap for ganyan. Ganun. So, hindi mo gusto yun? Na-appreciate ko yung effort, pero may certain, parang ayoko lang siya encourage masyado or parang ayoko lang sabihin na, wow, sige, pay more of these ideas because honestly, not good ideas. Alam mo yun? So, tsaka hindi mo alam yung sitwasyon. Hindi naman ako unlimited resources na parang, tama, iset up natin na makalaban nila si Dolph Ziggler sa dulo. Tapos sa Diyan napunta yung triple cage match. Diyan napunta yung booking Sa niya. kukunin yung pera ko, di ba? Parang ganun. Yung ending niya, may Dolph Ziggler appearance. Tsaka ito rin, yung Sobrang labo. may smart, ano rin talaga, may smart mentality rin talaga na feeling mo, hindi alam ng tao yung alam mo. So, minsan may sabihin siya, bubuk mo tong wrestler na to, papadala niya yung picture. Parang ako, dude, kilala ko yan. Parang kilala ko kung sino si Boogeyman. Kilala ko. Kilala ko. He's coming to get you. He's coming to get you, pa. Nandun yung plan niya, incorporate niya si Boogeyman. Dun sa parang 2 years. Yung bandang gitna, parang, ba't nandito si Boogeyman? Tapos yung ending niya, si Boogeyman magiging FPW champion. I guess yun na rin lang. In a worms in a cell match. So, yung worms on a pole match. yung worms on a pole match, para lang siyang dalawang worm na nag-aaway sa stick. Parang alam mo yung mga spider na, Alam ko. yun nilalagay sa loob ng Yes, we get it. posporo. We get it, sir. But Pero sa posporo, imbis na, walis ting-ting naman. hindi, Grabe naman. yung nasa loob sila ng, Posporo, sabi pwede. niya, alam niya, hindi naman niya alam. Pwede yun, no? Gagamba fight, no? Yun yung Dalawang wrestler. meron, may malaking walis stick. ting-ting. Tapos magaganon sila. Parang scaffolding match. Okay. Meron din akong, marami akong, lahat naisip ko na. Yun yung sinasabi ko sa mga smart. Dude, kung naisip mo na, malamang naisip ko na. Kasi Naisip na ni Red na gawin tong podcast sa ring habang may nag-wrestling. Pare. Habang naisip may ko na lahat. nag-wrestling. Naisip ko na yung Palo Sebo match. Naisip ko na yung lahat. Yung patintero match. Naisip ko na yung magpapabitin tapos may weapons dun sa pabitin. Alam namin yun. Okay, alam ko na lahat yun. Okay. Pero ito hindi mo pa naiisip. Hindi ko pa naiisip. Yung sinigang hardcore match. Puso maganda yun. Puta, Pero pero yung magbe-blade ka tapos lalagyan mo ng sinigang powder. yung- Sinigang mix. hindi, yung weapons, yung mga ingredients. Magandang match, merong boiling pot. Each team may boiling pot ng sinigang na kailangan niyang lutuin. Tapos yung mga ingredients nasa rampa. So kailangan nilang kunin tapos gawin doon. Ganda ng storytelling nun. Ganda yan, 'di ba? Sa sacrifice niyo yung lasa, di niya kukunin yung gabi. Hindi naman kasi kailangan yan, partner. Walang gabi. Optional yan. Hindi lahat ng tao gusto sa malapot na sinigang. Ang importante yung baboy o baka. Mga ganyan. Tapos pag nanalo na isa, tune in or our next match, yung turon-making match. Turon-making match. Hindi niya kinuha yung langka, partner. Hindi siya naglalangka sa turon niya. Lahat ng twist lang may ingredients na hindi kailangan. Hindi kailangan. Naglabas siya ng ube. Ube sa turon. Ube sa turon. Halaya. 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 Give me a halaya. Give me a halaya. Si Stone Cold Ube Austin. Si Stone Cold Ube Austin. Give me a halaya. Stone Cold Ube Austin says, I just ube your ass. Give me a halaya. I went to Baguio. What? Bumili ako ng ube. What? Tapos bumili pa ng ube. What? Tapos bumili pa ng ube. Tapos pumunta sa cathedral. Tapos pininger ko yung madre. Stone Cold Ube Austin. Ba't Ube Austin ang pangit? Kasi yung ube. Stone. Parang si Red Hot Sean Texas. Ube. Halaya. Stone Cold Ube Texas. The Baguio Rattlesnake. Stone Cold Ube Austin. Tapos, meron siya t-shirt, yung kamay niya may ube lang. Yung naging ube yung dalawang Kung kamay. gusto mo, mag-uwi ako ng ube jam mula sa Baguio. Give me a halaya. Halaya. Kung gusto mo, si Stone Cold bumili sa Red Cells at hindi sa Good Shepherd. Give me a halaya. Halaya. Tapos meron doon yung, ibubuhos na niya yung ube, pero ang tagal. Kasi Bago lang siya. dalawa ube. Stone Cold
Ube Austin said so. Yung number 1 shirt yung ube on a stone. Ay, ako na. Tapos yun. May papromote pa yung show. Wala ako. Anong kailan lalabas? Next week, may show ka pa din. Meron pa rin. Guys, may show ako sa Brickwall BGC sa January 18. Pangalan niya 30 kasi 30 years old na ako. Isa siyang masayang show kasama ang aking mga friends at Yun mga yung rising primary star. selling point ng show mo. Sa- Mag-celebrate ka ng birthday mo. Ganun. Oh, may clown na lalabas. May clown na lalabas. Kakainin yung puwet niya. Tapos habang kinakain niya yung food ko, magsiset ako. May clown na lalabas. Guys, manood ka! May clown kaming ginawa. Mag-magic trick siya habang nagsiset si Alex. Actually, iniisip ko nga gusto ko mag-hire ng face painter. Pwede. Mga ganun. Tapos Pero- naka-face paint ka pa nag-show. Naka-tiger face paint ako habang nagsiset. May kita-kita ka sa audio, ba't na naka-blackface? Hindi, ako lang yung pwede mag-face paint. Yan, kasama si Dex Coche, Steven Sagad, Eman Laos, Jad Gregorio, may mga guest comedians tayo, mag-enjoy tayo doon, comedymanila.ph. Hell yeah! Halaya. Ako naman, January 19, Sundays are for sillies, comedymanila.ph lang. Punta kayo comedymanila.ph. Dubi-dubi-dap-dap. The home of information about stand-up comedy in the Philippines. Yun yung tagline ng comedy. Aba po. Nakalagay. Oo nga, hindi siya ear-catching. Oh. At kung gusto mo nang matapos ang episode na to, give me a halaya. Halaya! 100, tapusin mo yan. Pwede na tayo matulog. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi, pare. Ay, isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Oo. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. Bye. comedymanila.ph The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.